Good day mga minamahal kong kaBible. Ang ating daily reflection ngayon ay nakaparikil or nakapatungkol sa divorce. So ano nga ba ang divorce? Ang divorce ito ay ginagawa or isinasabatas or ito ay inihahain kapag tayo ay gusto nang makipag-iwalay sa ating mga asawa or minamahal na kasama sa buhay. So ang divorce, isa to sa pinakamaraming nasasaktan ngayon na bata. But sa buong mundo, may 2 bansa na lang ang hindi pa nagsasabatas nito or wala pang batas ng divorce. Ang isa ay ang Vatican at ang isa ay ang Philippines. Pero sa ngayon, ang kalagayan ng Pilipinas ay parang magkakabatas na ng divorce sapagkat nasa ikatlong level na po ang divorce ngayon na isinasagawang batas. So marahil ang ating bigyang pansin sa unang pagkakataon ngayon ay sana ay imbes na yung pangangailangan ng mag-asawa, ang uunahin natin ay sana yung pangangailangan ng buong sambayan ng Pilipino, ang unahin muna ng mga senador sapagkat ang divorce is anti ang church dyan. Sapagkat pasimula pa lamang ay sinabi na ng Panginoong Diyos na ang sino mang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng tao. Pero hindi na ata nasusunod ang ganong sitwasyon. Kung sa church nyo po tatanungin ay against po talaga kami sa divorce sapagkat masaya ang mag-asawa, ang isa ay makakahanap na ng bagong kasintahan at ang isa ay makakahanap din ng isa pang bagong magpapaligaya sa kanya. Pero yung nasa gitna, yung mga iniwan nilang nasa gitna ay patuloy pa rin ang nasasaktan, patuloy pa rin ang kanilang paghihirap, patuloy pa rin ang kanilang pagtangis, patuloy pa rin ang kanilang pagbukmok sa mga sulok ng kanilang mga bahay. At sinong mag-aalaga doon? Ang kanilang mga lolo, lola. Kaya sana bago nating isabatas yung divorce ay sana ay makita at pagmasdan na muna natin yung magiging epekto nito sa lahat or sa nakakarami. Sapagkat kapag nagawa na nating batas ito ay hindi na to mababawi pa. Ang mga tinatawag ko na nasa gitna ay yung mga anak ng mga magdi-divorce, yung mga anak na naiiwan sa gitna, na patuloy na naghihirap, na hindi makafocus sa mga pag-aaral nila, na hindi makafocus sa kung anong ginagawa nila sapagkat naiisip pa rin nila at patuloy pa rin silang nasasaktan sapagkat naghiwalay ang kanilang mga magulang nang hindi nila inaasahan ng dahil lang sa batas na divorce. So mga minamahal kong kaBible, ayan, kung sa mga mag-asawa dyan, kung mare-resolve pa or magagawan pa po ng paraan ay dahanin na lang po natin sa santong dasalan or mag-usap na lang po kayo or pag-usapan yung maigi sapagkat maawa po kayo sa mga maiiwan ninyo na mga anak sapagkat ginawa nyo sila, dinala nyo sila dito sa lupang ito, sa mundong ito bilang inyong mga anak. Ipinagkaloob sila sa inyo ng ating Panginoong Diyos, ipinagkatiwala sila sa inyo sapagkat alam ng Panginoong Diyos na kayang-kaya nyo silang buhayin, na kayang-kaya nyo silang ingatin at protektahan sa kahit anumang pagsubok ng dadaan sa kanilang mga buhay. Pero ngayon, bakit gustong-gusto nyo silang iwan, gustong-gusto nyo silang ihiwalay or gustong-gusto nyo silang ihiwalay sa inyo? Sana bago kayo mag-iwalay as mag-asawa ay matignan muna ninyo yung magiging epekto sa inyong mga anak. So sana ang pagdi-divorce ay wag muna nating isabatas. May annulment naman po kung talagang hindi na kaya ang pagsasama, kung talagang winawaldas na ang bawat isa or nagsasama ang loob na ang bawat isa sa inyo, ay may annulment naman po. Dadaan po sa wastong proseso, dadaan po sa mga wastong at legal na proseso sa ating bansa at gobyerno upang maayos po ang pag-iwalay ng 2 mag-asawa. Sapagkat sinabi rin ng ating Panginoong Diyos, ang nag-asawa or ang pinagsama ng Diyos ay hindi na isa, bagkus
ay hindi na dalawa pala, bagkus iisa na lang. So ibig sabihin po nun, iisa na kayo na mag-asawa, iisa na kayo na lalaban sa buhay, iisa na kayo na haharap sa mga pagsubok sa buhay, iisa na kayo sa buhay Kristiyano, at iisa na kayo sa mata ng Diyos sapagkat pinagsama na kayo ng ating Panginoong Diyos at hindi na kayo maaari pang pag-iwalayin ng kahit sino mang tao unless ang ating Panginoong Diyos lang ang makakapagpahiwalay sa inyo. So, angad namin na hindi muna may sa batas ang divorce sapagkat maraming maapektuhan na kabataan, maraming maapektuhan na mga bata, sapagkat lalong-lalo na yung mga hindi pa nakikilala ang kanilang mga magulang pero naghihiwalay na. Yun ang klaseng yun yung klaseng maawa ka talaga at mapapayak sapagkat hindi pa nila nakikita ang kanilang mga magulang ay nagkahiwalay na sila. Napakahirap yun, napakahirap nun sa isang bata, napakahirap nun sa isang batang maiwan ng mag-isa at maiiwan lamang sa kanilang mga lola at lolo na kung minsan sila ay may katandaan na rin at hindi na nila maaalagaan. Parang binigyan din natin ng sakit ng ulo ang ating mga magulang nun sapagkat nag-asawa tayo ay upang bumuo ng ating sariling pamilya. Nag-asawa tayo upang magkaroon ng masaya, mapayapang pamilya. Pero kabaligtaran yung nangyayari, imbis na kayo ay magsama ng maligaya at masaya kasama ang inyong mga anak at ng buong pamilya ay parang ipinipilit na isabatas ay yung divorce. So paano na lang ang mga bata maiiwan sa inyong mga nanay at tatay na hindi naman sila or hindi naman nila binalak na ganun ang mangyayari sa inyo. Binalak nila na maging masaya kayo sa inyong buhay asawa, buhay mag-asawa, or buhay na merong pamilya. So sana ay maisip natin or maisa puso natin bago tayo umisip ng iba pa na maghiwalay. Bagkus isipin na muna natin mabuti ang mga gagawin nating paraan or gagawin nating mga senaryo sa ating buhay upang walang mahirapan, walang maiwan sa gitna ng mga bata na maghihirap pa dahil sa ating mga kagagawan. So sana maisip nating lahat yon at hindi na muna natin may sabatas yung divorce sapagkat may annulment naman po. Isabatas natin is yung talagang necessary, yung pangangailangan ng mga sambayan ng Pilipino. So lagi po nating tandaan sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, nariyan at kasama natin ang Panginoon. At kung si Kristo ay nagsakripisyo, marahil tayo may magsakripisyo para sa ibang tao at hindi para sa ating mga sarili. At kaya dalawang kamay ang binigay sa atin ng Panginoong Diyos, ang isa ay para sa atin at ang isa ay para sa ibang tao. Yun lamang po. Have a blessed Monday morning to each and everyone.